Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang pagminilayang mabuting balita. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Lucas, 12 kabanata, mula 16 na talata hanggang 21 talata. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. Minsan ay may isang mayamang tao na may lupain na may magagandang pananim. Nagsimula siyang mag-isip sa sarili, wala akong lugar para maitago ang lahat ng aking pananim. Ano ang magagawa ko? Ito ang gagawin ko, sabi niya sa sarili. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki, kung saan itatabi ko ang mga butil at lahat ng iba ko pang mga pag-aari. Tapos sasabihin ko sa sarili ko, mapalad na tao. Nasa iyo ang lahat ng magagandang bagay na kailangan mo sa loob ng maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom at magsaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal ka. Sa mismong gabing ito, kailangan mong isuko ang iyong buhay. Kung gayon, sino ang kukuha ng lahat ng mga bagay na ito na iningatan mo para sa iyong sarili? At nagtapos si Jesus. Ganito ang mga nag-iipon ng kayamanan para sa kanilang sarili, ngunit hindi mayaman sa paningin ng Diyos. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Muli akong bumabati ng magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Sa araw na ito, hayaan po ninyong i-share ko sa inyo ang aking maikling pagninilay sa kababasa ko lang na pagninilay ang mabuting balita. Ang pagninilay na ito ay pinamagatan kong anong gandang pagmasdan ng pagsikat ng araw kung ang paggising ko ay sa langit. Sa totoo lang, lahat tayo ay nakafocus sa pagkita ng pera upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan natin sa mundong ito. Makabili ng makakain at ng maiinom na tubig. Sa kasalukuyang panahon kasi ang drinking water o mineral water ay binibili na. Makabili ng lupa't bahay o makaupa ng apartment para may matirhan. Makabili ng damit na masusuot, pambayad sa supply ng tubig, pambayad sa supply ng kuryente, at pambayad ng lahat ng klase ng mga buwis na sisingilin sa atin. Idagdag pa natin dyan ang pambayad para sa mga gastusin sa pag-aaral ng ating mga anak, kung may pamilya ang isang tao, at pambayad sa ospital at mga gamot kapag tayo o sino mang miyembro ng ating pamilya ang magkasakit. At dahil ang kasalukuyang panahon ng mundong ito kung saan tayo nabubuhay, ang lahat ng aking nabanggit na mga pangangailangan ng tao ay patuloy na pamahal ng pamahal ang presyo, samantalang ang ating mga options para kumita ng pera sa marangal na paraan ay sumisikip naman. Kaya malimit kong marinig sa aking mga kakilala na ang mabuhay sa mundong ito ay survival of the fittest. Matira ang matibay. Kailangang mabuhay sa anumang paraan, maging ito man ay sa mabuti o sa masama. Ako man sa maraming pagkakataon naiisip ang ganitong paninindigan sa buhay. At dahil nakafocus ako, tayo,
sa ating sarili at paniniwalang walang ibang tutulong sa atin. Ika nga, nag-iisa lang ako. Ang paniniwalang ang mabuhay sa mundong ito ay survival of the fittest. Hansyang bumubulag sa atin upang makagawa ng masama maging sa ating mga kapwa. Ngunit nang mabasa ko ang Ebanghelyo ni Apostol Lucas na binasa ko ngayon, naalala ko ang doktrinang ito na ibinigay sa mga team building forums na inatinang ko. There is no word I in a team, only the word we. Pinahayag ni Apostol Lucas na hindi raw natin dapat problemahin ang ating kakainin dahil kung ang mga ibong uwak nga na hindi nagtatanim o nag-iipon ng pagkain, ang nagpapakain sa kanila ay ang Panginoong Diyos. Tayo pa kaya na nilikha niya na kawangis niya na mas mahalaga sa kanya kaysa sa ibong uwak? Basahin ng Lucas 12 kabanata, talata 24. Tingnan ng mga uwak, hindi sila nagtatanim ng mga buto o nag-iipon ng ani. Wala silang mga silid na imbakan o kamalig. Pinakakain sila ng Diyos. Mas mahalaga kayo kaysa sa ibon. Ganon din naman sa ating pananamit. Hindi rin daw natin dapat pakaproblemahin ito. Basahin ng Lucas 12 kabanata, talata 28. Ang Diyos ang nagdadamit sa ligaw na damo. Damo na naririto ngayon at mawawala bukas, nasusunog sa horno. Hindi ba masigurado na bibihisan niya kayo? Anong liit ng pananampalataya ninyo? Pahayag din ni Apostol Lucas na hindi raw tayo dapat sobrang mabahala sa ating mga pangangailangan upang mabuhay sa mundo, sapagkat alam ng dakilang Diyos Ama sa langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. Basahin ang Lucas 12 kabanata, talata 30. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Sa Juan kabanata 16, talata 24, ipinahayag ni Apostol Juan ang mensaheng ito ni Kristo. Hanggang ngayon ay hindi pa kayo humihingi ng anuman sa aking pangalan. Humingi at kayo ay tatanggap, upang ang inyong kaligayahan ay maging ganap. Kaya sana itandaan natin ang mga mensaheng ito na ipinahayag ni Apostol Lucas. Kaya huwag kayong mabalisa, laging nag-aalala kung ano ang inyong kakainin at iinumin. Sa halip, pag-ukulan ninyo ng pansin ang kanyang kaharian at bibigyan kayo niya ng mga bagay na ito. Higit sa lahat ay pinaaabot sa atin ni Apostol Lucas na walang kabuluhan ang mag-ipon ng mga material na kayamanan dito sa mundo, sapagkat sa oras na tayo ay pumanaw sa mundong ito, ang lahat ng material na kayamanang naipon natin ay di natin madadala sa ating paroroonan. Basahin ang Lucas kabanata 12, talata 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal ka, sa mismong gabing ito, kailangan mong isuko ang iyong buhay. Kung gayon, sino ang kukuha ng lahat ng mga bagay na ito na iningatan mo para sa iyong sarili? At dahil din sa hindi natin madadala sa kabilang buhay ang mga naipon nating mga material na kayamanan dito sa mundo, pwede pa itong maging sanhi ng malubhang alitan sa pagitan ng mga tagapagmana at mga nakaalam nito.
Sa pagpapatuloy ng mga mensahe ng Panginoong Hesukristo, sinabi niya, "Ganito ang mga nag-iipon ng kayamanan para sa kanilang sarili, ngunit hindi mayaman sa paningin ng Diyos." Ipinaaabot sa ating lahat ng Panginoong Hesukristo ang mensaheng ito sa pamamagitan ni Apostol Lucas. Basahin ang Lucas, 12 kabanata, mga talata 33 at 34. Maglaan kayo para sa inyong sarili ng mga supot na hindi nauubos, at iimbak ang inyong mga kayamanan sa langit, na kung saan ay hindi magkukulang, sapagkat walang magnanakaw ang makararating sa kanila, at walang gamo-gamo ang makasisira sa kanila, sapagkat ang inyong puso ay laging naroroon kung saan naroroon ang inyong kayamanan. Sinabi ni Vernon Grounds sa isang article niya sa Our Daily Bread magazine na pinamagatan niyang Sunrise in Heaven ang mga ito. Gaano man kaligtas at katahimik ang iyong buhay, maaari itong mauwi sa pagkawasak anumang sandali. Kaya kung hindi mo pa nagawa ito, tanggapin si Kristo bilang iyong tagapagligtas ngayon. Pagkatapos, hindi mo na alintana kung kailan o paano ka mamamatay. Ang sa iyo ay pagsikat ng araw sa langit. Kaya mga kabayan, buksan natin ang ating puso, papasukin, tanggapin at kilanlin si Kristo ng buong puso't kaluluwa bilang ating tagapagligtas. Pagkatapos ay umpisahan natin ang pag-iipon ng yaman sa langit habang tayo ay buhay pa, upang maging handa sa pagbabalik ni Kristo. Siyang tunay. Dapat tayong maging handa ayon sa mga apostol ni Kristo, sapagkat walang nakaalam ng eksaktong oras o panahon ng kanyang pagdating. Basahin ang Lucas, 12 kabanata, 40 talata. At kayo rin ay dapat na maging handa, sapagkat ang Anak ng Tao ay darating sa oras na hindi ninyo siya inaasahan. Kaya habang may oras pa tayong nalalabi sa mundong ito, maghanda tayo sa pamamagitan ng pag-iipon ng yaman sa langit, upang kapag dumating ang oras na ipikit na natin ang ating mga mata, at sa pagdilat muli ng ating mga mata, masasambit natin ng may tuwa at galak ang mga katagang ito. Anong gandang pagmasdan ng pagsikat ng araw, sapagkat sa kaharian ng langit tayo gumising. At bago ako magpaalam sa iyo, kabayan, nais kong iwanan sa iyo ang siping ito ni Paul. Kapag ang buhay ay tapos na at ang araw ay lumipas na, sa daungan ng langit ang aking angkla ay inihagis. Kapag nakita ko si Jesus na aking tagapagligtas sa wakas, iyon ay magiging pagsikat ng araw para sa akin. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.